Ako si Elias, 49 anyos, at eksaktong 47 araw na ang nakalipas ng tawagan ako ng asawa ko sa opisina niya sa kalagitnaan ng umaga para sabihin ang 5 salitang sumira sa 18 taong pagsasama namin. Nakakuha ako ng pamana na 600 milyong piso. Bago ko patuluyang may proseso ang nakakabaliw na halagang yon, itinulak niya sa akin ang ilang papeles at dagdag pa niya na may malamig na ngiti. Ayusin mo na ang gamit mo at umalis ka na agad sa kondo natin. Nang makauwi ako ng hapong yon, lahat ng personal kong dokumento ay nasa mesa na. Mga papeles ng legal separation na nilagdaan na niya. Kulang na lang ang lagda ko. Umupo ako, binasa bawat linya ng tahimik. Kinuha ang ballpen at pumirma ng walang salitang lumabas sa bibig ko. Nakaupo siya sa may bintana, nakatingin sa akin. Pagkatapos kong tapusin, tumayo ako, tiningnan siya sa mata at sinabi ng buong kalmado, "I enjoy mo na ang bagong yaman mo, Naila." At tumawa siya. Tumawa ng malakas na parang narinig niya ang pinakamagandang biro sa buhay niya. Ang hindi niya alam noon, ang hindi niya maisip kahit kailan, ay ang 47 araw pagkatapos niyon ay magiging pinakamalaking pagkakamali niya sa buhay. Pero nauna ako. Hayaan niyo akong ikwento kung paano kami napunta rito. Dahil hindi nagsisimula ang kwentong ito sa sigawan o pagbabagsak ng pinto. Nagsisimula ito ng mas maaga pa, sa isang buhay na napakaordinaryo na maaring buhay ng kahit sino. Ako'y civil engineer. Nagtatrabaho sa katamtamang construction company. Namamahala ng projects, nagre-review ng plano, nag-a-approve ng permits. Lumabas ako ng bahay alas 5 ng umaga habang madilim pa. Bumabalik ako alas 7 ng gabi nang madilim na naman. Sa loob ng 18 taon, ginawa ko yon araw-araw. Binayaran ko ang bawat bill, bawat hulog sa kondo, bawat hapunan, bawat serbisyo. Hindi kailanman nagkulang ang pagkain sa hapag. Hindi kami na-disconnect ng kuryente. Hindi kami nalete sa kahit ano. Matatag kami, sigurado kami, at tulad ng sinasabi ni Naila sa mga huling taon, nakakabagot na kami. Si Naila naman ay nagtatrabaho sa LAR ng katamtamang kumpanya. Maganda ang sweldo niya. Sama-sama naming kinikita, sapat para mabuhay ng komportable. Hindi mayaman, pero hindi rin hirap. Bakasyon isang beses sa isang taon, disenteng sasakyan, 2-bedroom condo sa tahimik na subdivision. Sa tingin ko, sapat na yon. Sa tingin ko, ang pagbuo ng buhay ng sama-sama ay eksaktong yon katatagan, respeto, pagsasama. Napaka-inosente ko pala. Nagbago siya mga 3 taon na ang nakalipas. Nagsimulang mag-follow ng mga accounts ng mga milyonaryo sa social media. Mga babaeng may designer bags, imported cars, bakasyon sa Dubai. Mga lalaking may relo na mas mahal pa sa kondo namin. Influencers na nagbebenta ng courses tungkol sa success at manifesting wealth. Maraming oras ang ginugol ni Naila sa panonood ng mga perpektong buhay na yon. Mga buhay na kumikinang. At tuwing titingnan niya ako, nakikita ko ang pagkadismaya sa mata niya. Na parang ako ang buhay na patunay na mali ang napili niya. Hindi kami nag-away dahil doon. Hindi siya sumigaw, hindi nagalit, basta-basta lumayo na lang siya. Sumagot na lang ng hindi, kumakain habang nakatitig sa cellphone. Natutulog na nakatalikod sa akin. Sinubukan ko siyang makausap ng maraming beses. Tinatanong ko kung okay lang ba siya, kung may kailangan ba siya, kung may magagawa ba akong iba. Pareho lang ang sagot niya, okay lang ako. Elias, pagod lang sa trabaho. At naniniwala ako, o gusto kong maniwala. May isang tao sa buhay namin na talagang kinamumuhian ni Naila nang bukas palad ang tiyahin niyang si Melissa. 78 anyos na nakatira mag-isa sa lumang bahay sa labas ng syudad. Hindi nag-asawa si Melissa, walang anak. Isa siya sa mga taong binabanggit ng pamilya ng palihim. Halos nakakahiya, kakaiba raw, weirdo, bitter. Sinasabi ni Naila na baliw na matanda na nasayang ang buhay sa pagtitipon ng mga kalat sa malaking bahay na yon. Walang nagawa na produktibo, sayang na buhay. Nakilala ko si Melissa sa isang family reunion, 15 taon na ang nakalipas. Matalino siya, may ironya, matalimang tingin na nakakakita ng higit sa iniisip ng iba. Pagkatapos noon, hindi ko alam kung bakit, nagsimula akong bumisita sa kanya. Sa una, aksidente lang. Dadaan ako sa daan pauwi mula sa site, napadaan sa bahay niya, tumigil para batiin. Naghain siya ng tsaa. Nag-usap kami tungkol sa libro, sa lumang arkitektura, sa syudad na pareho naming nakitang nagbago. Inanyayahan niya akong bumalik at bumalik ako, tuwing linggo sa loob ng 15 taon. Hindi alam ni Naila ang mga pagbisita, hindi dahil itinago ko, kundi dahil hindi naman siya nagtatanong. Tuwing linggo ng umaga, lalabas ako. Akala niya GYM o lakad lang. Wala siyang interes. Naging tunay na magkaibigan kami ni Melissa.
Kinukwento niya ang kabataan niya, mga negosyong pinatakbo niya ng tahimik, mga desisyong ginawa noong panahong hindi pa gumagawa ng desisyon ang mga babae. Ako naman, inaayos ko ang mga gamit sa bahay niya. Nagpapalit ng ilaw, nag-aayos ng gripo, nag-aalaga ng hardin. Magkakasama lang kami, walang iba. Mga 4 na buwan na ang nakalipas. Tinawagan ako ni Melissa isang Martes ng gabi. Mahina ang boses niya. Sabi niya hindi siya mabuti. Kailangan daw dalhin sa ospital. Dumiretso ako. 3 araw siyang na-confine. Sabi ng doktor, bumibigay na ang puso niya. Alam na niya yon. Sinabi niya ng walang drama. Parang nagkukwento lang ng panahon, Elias. Ilang linggo na lang siguro, o 1 buwan. Gusto niyang malaman mo na ikaw ang tanging taong nagtrato sa akin bilang tao sa mga huling taon. Salamat sa bawat linggo. 2 linggo bago siya nawala, ibinigay niya sa akin ang isang kahon na kahoy. Magaan lang. Sa loob, mga nakatiklop na papeles, mga lumang sobre. Sabi niya, itago mo to. Buksan mo lang pag wala na ako. Huwag kang magtanong ngayon. Tiwala ka lang sa akin. Tumango ako, isinilid ko sa sasakyan. Dinala sa opisina at inilagay sa kabinet. Hindi ko masyadong pinahalagahan. Akala ko mga lumang litrato, love letters, alaala lang ng nakaan. Isang Huwebes na madaling araw, namatay si Melissa. Kasama ko siya. Hindi man lang pumunta si Naila sa ospital. Sabado ang libing. 12 tao lang ang dumalo. Sumama si Naila sa akin, pero nanatili sa likod, nakatingin sa cellphone. Walang luha. Paglabas namin, sabi niya, buti tapos na ang drama ng matandang yon. Mga eksaktong salita niya yon. At dumating ang Martes na yon. Ang Martes na naghiwalay sa buhay ko sa dating at bagong bersyon. 11:00 ng umaga. Nasa site ako. Nagche-check ng structural computations nang tumunog ang cellphone ko. Si Naila. Kakaiba ang boses niya. Matinis, parang may kuryente. Elias, pumunta ka rito sa opisina ko ngayon din. Urgent. Kailangan kitang makita agad. Hindi na ako nakapagtanong. Binabaan na ako. Naramdaman ko ang lamig. Humingi ako ng permiso kay Boss Enrique. 55 anyos na laging patas sa akin. Sinabi ko na urgent ang tawag ng asawa ko. Mukhang seryoso. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala. Hinawakan ang balikat ko at sinabi, sige, umalis ka ng maaga, Elias. Pamilya muna. Sana walang masama. Nagpasalamat ako at tumakbo sa kots ko. Sa 25 minutong biyahe, libu-libong senaryo ang pumasok sa isip ko: aksidente, sakit, legal problem, may kinalaman sa nanay niya, o sa akin. Mas mabilis akong nagmaneho kaysa dati. Balisa ang tiyan. Dumating ako sa building kung saan siya nagtatrabaho. Isang modernong glass at steel corporate tower. Sumakay sa elevator hanggang ika-4 na palapag. Binati ko ang receptionist na kilala na ako dahil minsan sinusundo ko si Naila. Ngumiti siya, pero kakaiba ang tingin. Parang may alam siyang hindi ko alam. Parang naawa sa akin. Kumatok ako sa pintuan ng opisina ni Naila. Narinig ko ang boses niya mula sa loob. Pasok. Pumasok ako. Nakaupo siya sa likod ng desk. Pero hindi na siya yung babaeng kasabay kong nag-almusal kaninang umaga. Naka-gray suit na para sa importanteng meeting. Perpektong ayos ang buhok, flawless ang makyuk. At yung ngiti, malaki, makintab, pero walang init. Ngiti ng taong nanalo ng malaking bagay. Pinatayo niya ako na isara ang pinto. Isinara ko. Tumayo ako sa harap ng desk niya na parang empleyado na naghihintay ng utos. Umupo ka, Elias, sabi niya na parang hindi niya ako kilala. Umupo ako sa upuan sa harap niya. Sa desk, may tambak ng dokumento, official papers na may selyo, folders, ballpen na maayos, lahat mukhang handa na, sobrang organized. Nag-cruise siya ng kamay sa desk at tiningnan ako ng diretso sa mata. Nakatanggap ako ng tawag kaninang umaga mula sa abogado ng tiyahin kong si Melissa. Kakaiba na naman ang boses niya, excited, halos parang bata. Tumango ako, naghihintay na masamang balita tungkol sa will. Utang siguro, legal issues. Pero ang sinabi niya ay nagpatigil sa akin. Lumabas na hindi pala baliw na matanda ang tiyahin natin tulad ng iniisip natin lahat. May mga properties pala siya, investments, shares sa mga kumpanya na walang nakakaalam. Huminto siya ng dramatic, tinikman ang sandali. Sinabi ng abogado na minana ko lahat. 600 milyong piso, Elias. 600 milyon. Inulit ko sa isip ko ang bilang. 600 milyong piso. Halagang impossible isipin. Mas malaki pa sa kaya naming gastusin sa 10 buhay. Naghalo ang gulat at saya. Saya para kay Naila, para sa amin, para sa future na pwedeng buuin. Ngumiti ako.
Naila, kamangha-mangha to. Hindi ko matanggap. Nagbago na ang buhay natin. Pwede na nating gawin lahat ng pangarap natin. Magbakasyon, tulungan ang pamilya, i-secure ang future, tulungan pa ang iba. Milagro to. Itinaas niya ang kamay, matigas, parang humihinto sa traffic. Lumamig pa ang ngiti niya. Ang future natin. Hindi, Elias. Ang future ko. Parang bato ang apat na salitang yon. Itinulak niya ang papeles sa akin. Mga dokumento ng separation, divorce, division of assets, terms and conditions. Lahat handa na, lahat na draft na. Kulang na lang ang lagda. Ang petsa sa papeles, 2 araw pa lang nakalipas. 2 araw. Bago pa man dumating ang balita ng pamana. Lano na pala niya to. O baka alam na niya noon pa. Ipinaliwanag niya ng nakakatakot na kalmado na matagal na niyang nararamdaman na nakulong siya. Na maliit ang buhay natin, mediocre, walang kinang. Na mabuting tao ako, responsible, masipag, predictable, pero hindi yon sapat. Na lagi niyang alam na may mas malaki siyang deserve. Na may mas mataas na tadhana kaysa magbayad ng bill at manood ng tuwing Biyernes. Sinabi niya lahat yon nang hindi itinaas ang boses. Walang sigaw, walang luha, parang nagre-report lang sa meeting. At nakaupo ako roon, nakikinig habang natutunaw ang 18 taon naming pagsasama sa 3 minutong speech. Tinatanong ko kung may iba pa ba. Umiling siya. Hindi yon ang dahilan, Elias. Wala namang ibang lalaki. Gusto ko lang, ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko na rin sayo. Mabuti kang tao, pero maliit kang tao, at ayoko na ring maging maliit. Kinuha ko ang papeles, binasa ng dahan-dahan. Division of assets siya ang magtatago ng lahat. Maliban sa personal kong gamit at kotse ko. Sa pangalan niya ang kondo mula umpisa. Regalo yon ng parents niya nang magpakasal kami. Ako lang ang nagbayad ng maintenance sa loob ng maraming taon. Walang hihingin na alimony, wala siyang hihingin. Gusto lang niya umalis ako. Mawala sa bagong makintab niyang buhay. May clause na kailangan kong i-vacate ang kondo sa loob ng 24 oras. Tiningnan ko si Naila. Tinitingnan niya ako ng may ngiti. Naghihintay siguro na magmakaawa ako. Umiyak, magdramahan. Pero may namatay sa loob ko noon, o baka nabuhay. Hindi ko alam. Kinuha ko ang ballpen na maingat niyang inilagay sa tabi ng papeles. Pumirma ako sa bawat pahina ng dahan-dahan. Walang nanginginig. Pagkatapos, inilagay ko ang ballpen sa desk. Tumayo at tiningnan siya sa mata. I-enjoy mo na ang bagong yaman mo, Naila. Sana maging masaya ka talaga. At tumawa siya. Hindi maliit na tawa, hindi awkward, malakas, malaya, puno ng ginhawa at tagumpay. Parang narinig niya ang pinakamagandang biro sa mundo. Salamat dahil ginawang madali mo, Elias. Lagi ka ngang predictable. Yan ang eksaktong inaasahan ko sa'yo. Lumabas ako ng opisina na nakaangat ang ulo. Pero walang laman ang dibdib. Nagmaneho ako pauwi sa kondo. Sa dating kondo namin, ngayon kondo niya na. Umakyat sa hagdan, binuksan ang pinto, pareho pa rin lahat. Ang sala na may parehong sofa na binili natin na magkasama. Ang kusina kung saan ako gumagawa ng kape tuwing umaga. Ang kwarto kung saan kami natutulog magkatabi, halos 2 dekada. Pero hindi na to tahanan ko. Sa hapagkainan, naroon ang mga dokumento ko, passport, birth certificate, diploma, car registration, lahat inayos na sa folder. Habang nasa trabaho ako, inihanda niya lahat, efficient hanggang sa huli. Pumunta ako sa kwarto, kinuha ang 2 maleta mula sa kabinet at nagsimulang mag-empake. Damit, sapatos, personal na gamit. Wala akong kinuha na pag-aari naming 2, walang litrato, walang alaala, ako lang. 2 oras ang ginugol ko. Pagkatapos, dinala ko ang mga maleta sa kotse. Naglakad-lakad pa ako sa kondo. 18 taon, naging 2 maleta at isang folder ng papeles. Isinara ko ang pinto nang hindi lumilingon. Nagmaneho ako ng walang destinasyon sa loob ng 20 minuto hanggang makakita ako ng budget hotel. Nagrenta ko ng kwarto para sa 1 linggo. Inakyat ko ang gamit, umupo sa kama at tiningnan ang walang lamang kwarto. Isang single bed, lumang TV, bintana na nakatingin sa parking lot. Ito na lang. Wala akong galit, wala akong lungkot, basta kakaibang emptiness, na parang lumulutang ako sa labas ng sarili ko. Kinuha ko ang cellphone. Naisip kong tumawag sa mayroon. Pero kanino? Wala akong malapit na pamilya. Mga kaibigan ko, mas kilala ko lang sa trabaho. Sinaila ang mundo ko sa loob ng matagal, kaya nakalimutan kong magtayo ng sarili kong bilog. Hindi ako nakatulog ng gabing yon. Tinitingnan ko lang ang kisam ng hotel room. Nakikinig sa dumadaang sasakyan.
muffled voices ng ibang guests, zumbido ng lumang aircon. Inulit-ulit ko sa isip ang bawat sandali ng nakaraang 18 taon. Naghahanap ng signs na dapat nakita ko. Nandiyan lahat. Ang paan ng pagtigil ni Naila na magtanong kung kumusta ang araw ko. Ang pagtigil niya na hawakan ako, kahit casual. Ang paan ng pagningning ng mata niya sa buhay ng mga estranghero sa internet. Pero pagdidilim pag ako ang tinitingnan. Nandyan lahat ang signs at pinili kong huwag makita dahil mas madali maniwala na masaya kami. Kinabukasan 5:00, naligo ako, nagbihis ng payahong work clothes at nagmaneho papuntang site. Nakita ko ni Boss Enrique at lumapit agad. Tinanong niya kung kumusta, kung okay ba ang asawa ko. Sinabi ko ang totoo, simple at diretso. Naghiwalay kami kahapon, boss. Nakakuha siya ng malaking pamana at napagdesisyunan niyang hindi na niya ako kailangan sa buhay niya. Tumahimik siya sandali. Pagkatapos, niyakap niya ako ng medyo awkward pero tapat. Nakakalungkot yan, Elias. Kung kailangan mo ng time off, kumuha ka lang. Umiling ako. Kailangan ko pang magtrabaho. Kailangan kong abalahin ang isip ko. Tumango siya, naintindihan. Mga sumunod na araw, mechanical na lang ang lahat. Gigising, magtatrabaho, kakain ng mabilis, babalik sa hotel. Matutulog ng hindi mahimbing, ulit. Hindi pa ako naghahanap ng bagong apartment. Wala akong lakas. Sapat na ang hotel. 1 linggo pagkatapos ng mabilis na divorce, nagbago ang lahat. Nagsimulang makita ko si Naila kahit saan. Hindi physically, kundi online. Nagbukas siya ng accounts sa lahat ng social media, Instagram, Facebook, TikTok. Ang unang post niya, picture niya na may mamahaling shades. Nakaupo sa fancy restaurant na may caption bagong buhay, bagong ako, walang limitasyon. Sumabog ang comments. Mga kaibigang hindi ko alam na mayroon siya. Binabati siya. Mga estranghero, nagtatanong ng sikreto niya. Sumagot siya ng emoji ng pera at tsampag. 3 araw pagkatapos, nagpost siya ng picture kasama ang pulang sports car. Caption: kapag binigyan ka ng universo ng gantimpala, dahil nagpalaya ka sa humahadlang sa iyo. Halos 200,000 piso ang kotse na yon. Libu-libong likes sa ilang oras. Naging mini-celebrity siya sa locality overnight. Real influencers, sinundan siya. Mga brand, nag-message para sa collaborations. Nagpo-post siya ng stories kada oras, breakfast sa 5-star hotels. Shopping sa boutiques na mas mahal ang bag kaysa sa sweldo ko. Spa treatments, private yoga classes. Perpektong buhay, filtered, kumikinang. 1 linggo pagkatapos noon, nag-resign siya sa trabaho. Inanunsyo sa video, habang nakaupo sa terrace ng kung saang luxury place na may city view. Sabi niya, masyado na siyang naging alipin ng schedule, ng boss, ng buhay na hindi naman talaga sa kanya. Ngayon, libre na siya. Na lahat tayo ay may karapatang habulin ang pangarap. Viral ang video sa syudad namin. 30,000 views, 500 comments. Karamihan, supportive, admiring. May ilan na nagtatanong tungkol sa akin. Saan na ang asawa niya? Ano ang nangyari sa kasal nila? Hindi niya sinagot. Basta binura niya ako sa kwento niya na parang hindi ako umiral. Hindi ko sinusundan ang social media niya. Pero may mga nag-send ng screenshots, mga katrabaho, kakilala, kahit anak ng cleaning lady sa opisina. Lahat gustong malaman kung totoo ba. Kung talagang nagmana siya ng 600 milyon. Kung talagang iniwan niya ako. Pareho lang ang sagot ko lagi. Totoo yon. Naway maging masaya siya. Wala nang masabi ang mga tao pagkatapos noon. May mga sumusubok mag-consoles. May mga tumitingin sa akin na parang tanga dahil mabilis akong pumirma. Pero ano pa bang magagawa ko? Ayaw na niya sa akin. Hindi ako magmamakaawa sa taong ayaw sa akin dahil sa awa o convenience. 1 buwan pagkatapos ng separation, nagdaos si Naila ng malaking party. Live-streamed niya lahat. Sa private function room ng luxury hotel, may waiters na may champagne trays, chef's food, live EJ. 200 guests. Marami sa kanila, hindi niya kilala noon. Gusto lang nilang makasama ang babaeng may 600 milyon. Sa isa sa videos, nasa gitna siya ng dance floor. May hawak na wine glass, sumisigaw, ito ang kalayaan. Ito ang tunay na pamumuhay. Parang movie star ang pag-follow sa kanya ng kamera. Sa gitna ng party, may nagtangong tungkol sa ex niya. Nakuha ng video. Tumawa si Naila. Uminom ng malalim at sinabi, ang ex ko. Mabuting tao siya, pero maliit. Maliit ang pangarap, maliit ang ambisyon, maliit ang buhay. Kailangan ko ng higit pa at ngayon nasa akin na yon. Minsan, kailangan mong bitawan ang pabigat para makalipad. Nagpalakpakan ang mga tao. Nagtoos para sa kanya, sa tapang niya, sa brutal honesty niya.
Narating din sa akin ang video na yon. Tiningnan ko ng 3 beses. Bawat beses, bumaba ang nararamdaman ko, na parang naubos na ang kakayahan kong makaramdam ng sakit. Habang ginagawa ni Naila ang empire ng appearances, naghanap ako ng maliit na apartment. Isang 1-bedroom sa tahimik na lugar. Kinuha ko ang unang nakita ko. Hindi ko inalintana ang itsura, kailangan ko lang bubong. Bumili ako ng basic na furniture, kama, mesa, 2 upuan, second-hand na sofa. Inilagay ko ang damit sa kabinet. Nagbitin ako ng isang litrato sa dingding. Isang mountain view na kinuhanan ko sa bakasyon, 0 taon na ang nakaraan. Yon lang. Sa 40 square meters, kasya na ang buong buhay ko. Patuloy akong nagtatrabaho, patuloy na sumusunod. Binigyan ako ni Boss Enrique ng mas maraming responsibilidad. Siguro para abalahin ako. Tinanggap ko lahat. Maaga akong dumarating, huli akong umaalis. Tuwing weekend, nagtatrabaho ako sa side projects, calculations, plano. Kahit ano para hindi mag-isip. Para hindi maalala na 1 buwan lang ang nakalipas. May asawa at buhay akong akala ko matibay. Pinakamahirap ang linggo. Dati, binibisita ko si Melissa tuwing linggo. Ngayon, wala na akong pupuntahan. Sa isa sa mga walang laman na linggo na yon, naalala ko ang kahon. Ang kahon na kahoy na ibinigay sa akin ni Melissa ilang linggo bago siya nawala. Nakalagay yon sa kabinet sa opisina ko at sa lahat ng gulo ng divorce, nakalimutan ko. Kinabukasan, Lunes, dumiretso ako sa kabinet. Nandiyan pa rin, may alikabok na. Kinuha ko, pinunasan ng manggas ng damit ko. Simpleng kahoy na madilim na may lumang metal class. Magaan. Dinala ko sa bagong apartment ng gabing yon. Inilagay sa mesa at tinitigan ng 0 minuto. May parte sa akin na ayaw buksan. Ito ang huling koneksyon ko kay Melissa at ang pagbukas nito ay parang pagsasara na rin ng chapter na yon. Pero sinabi niya na buksan pag wala na siya. Halos 2 buwan na ang lumipas. Huminga ako ng malalim at binuksan. Sa loob, mga maingat na nakatiklop na papeles. Kinuha ko isa-isa. Una, sulat kamay na liham mula kay Melissa. Nanginginig ang sulat. Elias, kung binabasa mo to, wala na ako. Gusto kong malaman mo na ang mga linggong ginugol mo sa akin ang pinakamasayang araw ng huling taon ko. Tinrato mo ako ng may dignidad noong nakalimutan na ako ng sarili kong pamilya. Kaya gumawa ako ng desisyon na baka hindi mo pa maintindihan ngayon. Pero malapit mo nang maintindihan. Tiwala ka sa akin 1 beses pa. Sa ilalim ng liham, mga legal documents. Inilatag ko sa mesa. Mga kopya ng will ni Melissa. Petsa, 3 buwan bago siya nawala. Binasa ko ng dahan-dahan. Hindi agad naintindihan. Binasa ulit, at pangatlo, nagsimulang bumibilis ang tibok ng puso ko. Maliwanag ang mga salita. Certified, may selyo ng abogado. Iniwan ni Melissa ang buong yaman niya sa isang tao, hindi si Naila. Pangalan ko Elias Santos, sole beneficiary ng lahat ng ari-arian, properties, investments, at assets ni Melissa Reyes. Binasa ko ang linya ng 10, 20 beses. Hindi maaari. Sigurong may pagkakamali. Naghanap ako ng paliwanag sa papeles. May isa pang dokumento, notarized letter mula sa abogado na si Camilo Santos. Petsa 2 buwan na ang nakalipas. Ipinaliwanag na inupdate ni Melissa ang will niya ng lihim, na may specific instruction na huwag ibunyag hanggang 30 araw pagkatapos ng kamatayan niya. Na ang dating will, na kay Naila, ay opisyal ng binawi. May mga karagdagang papeles, bank statements, property titles, stock certificates, lahat sa pangalan ni Melissa at lahat ay legal na nailipat sa akin ayon sa bagong will. Mga numero na nakakabaliw, properties na nagkakahalaga ng 100 at 20 milyong piso, investments na gumagenerate ng milyon kada taon, tech stocks na tumaas ng husto, bank accounts na hindi ko inasahan makikita. Kabuwang estimate 600 at 40 milyong piso. Hindi 600, 640. Naupo ako sa sahig ng walang laman kong apartment. Mga papeles na kapaligid. Hindi maproseso ng isip ko. Iniwan ni Melissa sa akin ang lahat. Sa lalaking bumibisita lang tuwing linggo. Nag-aayos ng gripo at nag-aalaga ng hardin. Umiinom ng tsaa at nakikinig sa kwento niya. Samantala si Naila, pamangkin niya sa dugo, ang babaeng hindi kailanman bumisita. Tinawag na baliw na matanda. Kinamumuhian ng bukas palad. Walang nakuha, o mas masahol pa. Wala. Naghanap ako pa at nakakita ng isa pang sobre. Sa loob, mga kopya ng papeles na iniwan ni Melissa sa abogado para ibigay kay Naila. Mga lumang utang ng pamilya mula dekada-dekada na ang nakalipas. Mga dokumentong mukhang mahalaga, pero sa totoo lang historical records lang na walang tunay na halaga.
Naintindihan ko noon kung ano ang nangyari. Ibinigay ng abogado kay Naila ang mga papeles na yon na parang yon ang pamana. Na yon ang mga properties, investments, buong yaman. Sa sobrang excitement at kasakiman, hindi maingat na tiningnan ni Naila. Nakita niya ang mga legal papers, selyo, malalaking numero, at akala niya mayaman na siya. Hindi direktang niloko ng abogado. Ibinigay lang niya ang iniwan ni Melissa para sa kanya at hinayaan na si Naila ang mag-draw ng konklusyon. Perpektong bitag, legal, malupit, at brilyante. Alam eksakto ni Melissa ang ginagawa niya. Alam niyang tatakbo si Naila sa pagdiriwang, gagastos, magpapakita. Alam niyang sisirain niya ang sariling buhay sa proseso at alam niyang bubuksan ko ang kahon at matutuklasan ang totoo. Sa huling pahina ng liham ni Melissa, huwag kang maghiganti. Elias. Nagsisimula na ang higanti. Manood ka lang at pagtapos na lahat, gamitin mo ang perang to para sa mabuti. Manatiling tao na binibisita ako nang walang inaasahang kapalit. Isinilid ko ulit ang mga papeles sa kahon. Itinago sa likod ng kabinet ko. Wala akong sinabi kahit kanino, hindi kay Boss Enrique, hindi sa mga kakilala, hindi pa tinawagan si Ate Camilo. Naghintay lang ako, dahil kung may natutunan ako sa mga taon na yon ay ang pasensya ang laging nagpapakita ng katotohanan. At malapit nang sirain ng katotohanan si Naila sa paraang hindi niya maisip. Sa mga sumunod na araw, tuloy pa rin ang routine ko na parang walang nagbago. Trabaho, apartment, tulog, ulit. Pero ngayon, nanonood ako. Binabantayan ko ang bawat galaw ni Naila sa social media, bawat binili, bawat luho. 3 araw pagkatapos kong buksan ang kahon, nagpost siya ng mga litrato mula sa bakasyon sa Boracay. Beachfront hotel, exclusive restaurants, shopping sa high-end stores. Nagpo-post ng videos na naglalakad sa mall na may mga branded paper bags. Sa isang story kapag kaya mo nang magkaroon ng lahat, bakit magtitipid pa? Pinaparangalan ng universo ang matapang. 1 linggo pagkatapos, inanunsyo niyang bumili siya ng bagong kondo. Penthouse sa pinaka-exclusive na village sa syudad. Sabi niya, masyadong maliit ang dating kondo namin para sa bagong buhay niya. Masyadong puno ng mediocre memories. Nag-upload ng tour video, floor-to-ceiling windows, malaking terrace, luxury finishes. Sabi niya, binayaran niya ng 3 milyong piso cash. Sumabog ang comments. Pinupuri siya, iniinggitan. Tinatanong kung anong pakiramdam ang mabuhay sa pangarap. Ang hindi alam ng kahit sino, kahit ni Naila, ay wala siyang binayaran ng cash. Nag-check ako ng public records mula sa computer sa library. Sa pangalan niya nga ang kondo, pero may malaking mortgage. Ginamit niya ang peking papeles na ibinigay ng abogado bilang kolateral para makakuha ng loans. Nakita ng mga bangko ang official documents na may pangalan ni Melissa at malalaking numero. Kaya naaprubahan ang milyon-milyong utang. Buhay siya sa fantasy na gawa sa utang at wala siyang kaalam-alam. Ang pulang sports car na ipinagmamalaki rin, hindi sa kanya. Nakuha niya yon sa platinum credit card na na-approve beses sa akala nilang pamana. Card na may 200,000 piso limit na na-mats out na. Mga alahas, damit, bakasyon, lahat utang. Pera na inaasahan ng bangko na babayaran niya gamit ang 600 milyong akala nila ay nasa kanya. 600 milyon na hindi kailanman umiral. Lumipas ang 3 linggo. Patuloy si Naila sa pagpopost araw-araw. Naging influencer na talaga siya. 50,000 followers. Nagbabayad na ang brands para ipromote ang products. Pero ang kinikita niya doon, hindi umaabot kahit 1% ng ginagastos niya. Nagdao siya ng isa pang mas malaking party. Nagrent ng yacht para sa 100 tao. Nag-hire ng professional photographer. Ipinost ang bawat sandali. Sa isang video, may nagtangong kung hindi ba niya namimiss ang dating asawa. Ngumiti siya at sumagot, "Miss. Ano naman ang miss ko? Miss ko ba ang mediocrity? Miss ko ba ang mabuhay sa maliit na kahon na may maliit na pangarap? Salamat na lang, hindi na." Habang ginagawa niya ang kastilyo ng kasinungalingan, tinawagan ko na si Ate Camilo. Nagkita kami sa opisina niya isang Huwebes ng hapon. 60 anyos siya, makapal ang salamin, seryoso pero mabait. Kinumpirma niya lahat. Tunay at valid ang will, hindi mababago. Plano ito ni Melissa ng maraming buwan. May specific instruction na hintayin ang 30 araw pagkatapos ng libing para makipag-ugnayan sa akin. Gusto niyang bigyan si Naila ng oras para ipakita kung sino talaga siya, para mahubaran ng buo. Ipinaliwanag ni Ate Camilo na pumunta si Naila sa opisina niya 2 araw pagkatapos ng libing, demanding ang pamana. Ibinigay niya ang mga papeles na iniwan ni Melissa para sa kanya. Mga dokumentong mukhang mahalaga,
pero madaling makita ng marunong na abogado na walang kwenta. Pero si Naila, sobrang desperado na maniwala na mayaman siya, hindi nag-hire ng abogado para i-check. Dinala niya sa bangko, nakakuha ng credits, at nagsimulang gumasta. Tiningnan ako ni Ate Camilo na may awa. Alam eksakto ni Melissa kung ano ang gagawin ng pamangkin niya. Hulaan niya lahat. Tinanong ko kung gaano katagal bago malaman ni Naila ang totoo. Tiningnan niya ang ilang papeles at sinabi, magsisimula ng humingi ng payments ang mga bangko sa loob ng 2 linggo. Kapag hindi siya makabayad, mag-iimbestiga sila. Matutuklasan na walang backing ang mga dokumento. Mabilis at public ang pagbagsak. Tinanong ko kung may magagawa ba ako para pigilan. Para protektahan siya kahit paano. Umiling siya. Wala, Elias. Pinirmahan niya ang contracts, kinuha ang utang, legal lahat. Sarili niyang responsibilidad ang consequences. Lumabas ako ng opisina na mabigat ang dibdib. May maliit pero matigas na parte pa rin sa akin na may nararamdaman para kay Naila. Hindi na pag-ibig, namatay na yon, pero awa. 18 taon, hindi basta nawawala. Kilala ko siya noong iba pa siya, noong totoo pa ang mga pangarap niya, noong tunay ang ngiti niya. Wala na ang babaeng yon, pero ang multo niya, hinahabol ako pa rin. 2 linggo, eksakto tulad ng sinabi ni Ate Camilo. At tuloy akong nagtatrabaho, nakatira sa maliit na apartment, inapanatili ang simple routine. Pero tuwing gabi, sinusuri ko ang social media ni Naila, nanonood habang malapit na mabasag ang kristal niyang kastilyo. Patuloy siya sa pagpo-post breakfast sa fancy places, professional photoshoots, exclusive events. Nag-hire na siya ng personal assistant, isang batang babae na sumusunod sa kanya na may kamera, documenting ang perpektong buhay niya. Parang sarili niyang reality show. Sa isa sa huling videos bago ang lahat ng bagsak, nasa luxury spa siya, nagpapafasyal na nagkakahalaga ng libo-libo. Diretso sa kamera habang nakabalot ang buhok sa tuwalya at may hiwa ng pipino sa mata. Sabi niya, tinatanong ako ng mga tao kung may guilt ba ako sa pag-iwan sa ex ko. Sagot ko wala, zero guilt, dahil maikli ang buhay para mabuhay sa hawla dahil sa loyalty. Ako muna ang dapat kong unahin palagi. Pinupuri ng comments ang brutal honesty niya. Tinatawag siyang inspiration, icon, reyna. Pinapakain niya ang validation na yon na parang oxygen. Lunes ng 3 linggo, nagsimulang gumuho. Walang post ni Naila sa umaga, kadalasan. May good morning from MY Terrace, coffee with a view, positive affirmations bago 8:00. Pero noon, katahimikan. 2:00 ng hapon, may story siya. Hindi sa luxury place, nasa kotse siya, walang makyup, namumula ang mata. Text minsan, pinapakita ng universo ang mga pagsubok. Manatiling updated. Walang karagdagang paliwanag. Nagsimulang dumami agad ang comments anong nangyari. Okay ka lang ba? Sending love. Wala siyang sinagot. Nang gabing yon, may text ako mula sa unknown number. Si Karina, pinsan ni Naila na palaging mabait sa akin. Elias, hindi ko alam kung alam mo na. Pero may problema si Naila. Tinawagan siya ng bangko ngayon. May kinalaman sa faking documents at unpaid debts. Desperada na siya. Akala ko dapat mong malaman. Hindi ako sumagot. Binasa ko lang ng 3 beses at isinilid ang cellphone. Kinabukasan, Martes, nagpost si Naila ng mahabang video. Nakaupo sa sahig ng walang lamang penthouse niya. Walang furniture sa likod. Nanginginig ang boses. Ipinaliwanag na may misunderstanding daw sa documents ng pamana. May error ang bangko. Inaayos na ng mga abogado. Tanungin lang ng oras bago maayos. Pero habang yon, gusto niya maging transparent sa community niya. May mga pausa na siya sa pagbili. Mas maingat na siya. Pero under control daw lahat. Iba na ang comments ngayon. Mas kaunti ang suporta. Mas maraming tanong. Mukhang fishy. Anong klaseng misunderstanding? Bakit magkakamali ang bangko ng ganito? Wala siyang sinagot. Miracles, binura niya ang mga recent posts. Halos walang laman na ang feed niya. 3 lumang litrato lang mula bago ang pamana. Normal na litrato, walang luho. Nagsimulang bumaba ang followers 1,000, 2,000, 5,000 sa isang araw. Amoy ng kabiguan ang mga tao, kahit malayo pa. Wala gustong sumunod sa bumabagsak. Parehong hapon, tinawagan ako ni Ate Camilo. Sabi niya pumunta si Naila sa opisina niya. Sumisigaw na niloko siya, na walang kwenta ang mga papeles na ibinigay. Ipinaliwanag ni Camilo ng kalmado na ibinigay lang niya ang iniwan ni Melissa para sa kanya. Na hindi niya sinabing nagkakahalaga, yon ng 600 milyon. Siya ang nag-assume. Sabi ni Camilo, bumagsak si Naila sa opisina niya.
Umiiyak ng 20 minuto. Nagsumamo na tulungan siya, kausapin ang mga bangko, gawin ang kahit ano. Sinabi ni Camilo ang totoo, wala siyang magagawa. Binding ang contracts na pinirmahan, tunay ang utang, at ang pamana na akala niya ay wala. Tapos, tinanong ni Naila ang hindi may iwasan sino talaga ang nagmana ng yaman ni Melissa. Sumunod sa confidentiality instructions ng will. Tumanggi si Camilo na ibunyag. Sabi niya hindi yon ang pakay niya. Kailangan niyang harapin ang immediate legal problems. Huwebes, sinubukan niyang ibenta ang sports car. Inilagay sa online sale sa 150,000 piso para makabawi kahit konti. Pero sa bangko pa rin ang pangalan hanggat hindi nababayaran ang credit card. Hindi niya maibenta legally. Pareho sa mga alahas na binili niya. Lahat finance. Wala talaga sa kanya. Sinubukan niyang i-return ang designer clothes sa stores. Pero karamihan ginamit na sa photos at videos. Tinanggihan ng mga tindahan. Biyernes, dumating ang pinakamasamang balita. Nagsampa ang bangko ng kaso laban sa kanya dahil sa fraud. Sabi nila, nagpresent siya ng peking documents para makakuha ng milyon-milyong credits. Sinubukan ni Naila ipaliwanag na pagkakamali lang. Akala niya tunay ang mga papeles. Walang intensyong manloko. Pero hindi naniniwala ang bangko. Sa kanila, scammer siya. Isang taong nabuhay ng 2 buwan sa luho gamit ang utang sa ilalim ng false pretenses. Nakarating ang balita sa local media. May articles local influencer pinagkakasuhan ng bank fraud. Babaeng nagmalaki ng milyon-milyong pamana sa social media. Lumalabas na bangkarote. Brutal ang comments sa articles. Yung mga dating humahanga, ngayon sinisira siya. Tinawag na sinungaling, peking mayaman, pathetic. May naghanap ng lumang video kung saan sinabi niyang maliit ako. Napabigat ako. Ibinahagi ng libo-libo na may comments tulad ng sino ngayon ang maliit. Sino ang naging pabigat? Instant karma. Binasa ko ang mga comments mula sa malayo. Wala akong satisfaction. Malalim na lungkot lang. Sabado, nagpost si Naila ng huling public video. Nasa kotse siya, walang makiyup, gusot ang buhok, umiiyak. Sabi niya, malaking pagkakamali ang lahat, hindi niya sinasadyang manloko kahit sino. Talagang naniniwala siyang nagmana siya. Gumawa siya ng desisyon base sa maling impormasyon. Kinakaharap niya ang consequences at humihingi siya ng tawad sa community, sa brands na nagtiwala sa kanya, sa pamilya. Pagkatapos ng mahabang pause, binanggit niya ang pangalan ko Elias. Kung nanonood ka, nagkamali ako ng pinakamalaki sa buhay ko. Ang pag-iwan sa iyo ang pinakamangmang na desisyon ko. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ako. Kailangan ko lang sabihin. Tapos na ang video. Hindi ako sumagot, hindi tumawag. Wala akong ginawa dahil ang paggawa ng kahit ano ay pasok sa gulo niya. At wala na ako roon. Linggo, isinara ni Naila ang lahat ng social media accounts niya. Nawala siya sa internet ng tuluyan. Ang personal assistant niya, nagpost sa sariling account na tapos na ang trabaho niya para kay Naila at good luck sa recovery process. Ang 50,000 followers, nawala ng tahimik. 2 buwan lang ang fame niya. Tumaas na parang rocket at bumagsak ng pareho. Parehong hapon, may tawag ulit mula kay Ati. Camilo. Sabi niya kailangan naming magkita agad. May bagong developments. Pumunta ako Lunes ng umaga. Pagpasok ko, mga papeles nakakalat sa desk niya. Mukhang pagod si Camilo. Ipinaliwanag na nag-hire si Naila ng defense lawyer. Isang agresibong tipo na naghahanap ng paraan para mailigtas siya sa fraud charge. Nag-imbestiga ang lawyer sa will ni Melissa. Natuklasan na may bagong beneficiary at ngayon, humihingi sila ng formal disclosure ng identity ko. Gusto nilang i-argue na ako ang nagmanipulete kay Melissa para baguhin ang will. Na binrainwash ko ang isang vulnerable na matanda. Tinanong ko kung may tsansa silang patunayan yon. Matigas na umiling si Camilo. Gumawa si Melissa ng may sariling kalooban. May medical records ako na nagpapatunay na sound mind siya nang i-update ang will. May testimonies, video recordings kung saan ipinaliwanag niya ang rason niya. Solid to. Pero ibig sabihin, malapit nang lumabas ang pangalan mo. Malalaman ni Naila na ikaw ang nagmana ng lahat. At hindi ko alam kung paano siya magre-react. Sinabi ko kay Camilo na handa ako sa anumang darating. Wala akong tinatago. 15 taon akong bumisita kay Melissa nang walang inaasahan. At siya ang gumawa ng desisyon, beses sa kung sino talaga ang nandyan sa buhay niya. Tumango si Camilo, pero binigyan ako ng babala na maaring pangit ang mga bagay. Desperada si Naila at ang desperado. Gumagawa ng unpredictable na bagay. Inirekomenda niyang mag-low profile. Hindi makipag-usap sa media kung tatawagan. At lalong hindi makipag-ugnayan kay Naila. Nangako ako na susundin ko.
Lumabas ako ng opisina na alam kong hindi magtatagal ang sekreto. At tama ako. 3 araw pagkatapos, Miyerkules ng hapon, habang nagre-review ako ng plano sa site, lumapit si Boss Enrique na kakaiba ang ekspresyon. Sabi niya may babaeng naghahanap sa akin sa gete. Mukhang upset, gustong makipag-usap agad. Hindi ko na kailangang itanong kung sino. Bumaba ako sa construction site at nakita ko siya sa labas ng safety fence. Si Naila. Hindi ko na siya nakita personally mula noong araw na pumirma ako ng divorce papers sa opisina niya. Halos 2 buwan na, pero parang taon na. Ibang-iba na siya, walang makyup. Simple ponytail ang buhok. Normal na damit, jeans at gray blouse, malalim ang eyebags. Payat na siya, pero ang pinaka-nakakaapekto ay ang tingin niya. Wala na ang dating superiority, ang arrogant confidence, takot at desperasyon na lang. Lumapit ako ng dahan-dahan. Pinaghihiwalay kami ng metal fence. Siya muna ang nagsalita, maliit at basag ang boses. Elias, kailangan kitang makausap, pakiusap. Sinabi ko na wala na tayong dapat pag-usapan. Na malinaw na niya ang sinabi noon tungkol sa akin at sa buhay natin, na nag-move on na ako tulad ng hiniling niya. Umiling siya, tumutulo na ang luha. Nagkamali ako, malaking pagkakamali. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Natulala ako sa posibilidad na magkaroon ng higit pa, na maging higit pa. Pero ngayon, nawala lahat, Elias, at may nalaman ako. Nalaman ko na ikaw pala ang nagmana ng yaman ni Tita Melissa. Nasayo pala ang perang akala ko sa akin. Nandyan na, lumabas na ang totoo. Hindi ko tinanggihan, tumango lang ako. Tiningnan niya ako na parang naghihintay ng paliwanag. Sinabi ko ang totoo, magkaibigan kami nang tiyahin mo sa loob ng 15 taon. Binibisita ko siya tuwing linggo, kinukwento niya ang buhay niya. Nakikinig ako, inaayos ko ang bahay niya, naghahain siya ng tsaa. Wala akong inaasahan. Hindi ko alam na mayaman siya hanggang pagkatapos niyang mawala. Desisyon niya na iwan sa akin ang yaman dahil ako lang ang nagtrato sa kanya nang may dignidad sa huling taon niya. Hindi manipulation yon, consequence lang ng pagiging disenteng tao. Bumagsak siya ng tuluyan. Kumapit sa fence na parang yon lang ang nagtatanghal sa kanya. Nagsumamo siya, nagmakaawa na tulungan siya, na ibahagi kahit konti sa pamana. Napamangkin niya sa dugo si Melissa, na may karapatan siya kahit ano, na mabuting tao ako, na laging generous ako, na iligtas ko siya sa bangungot na to. Tiningnan ko siya ng tahimik ng ilang segundo. Pagkatapos ay iniremin ko siya ng sarili niyang mga salita. Iniremin ko kung paano niya ako pinalaya sa kondo nang walang pag-aalinlangan. Kung paano niya ako tinawag na maliit sa videos na nakita ng milyon. Kung paano niya ipinagdiwang ang pagiging libre mula sa pabigat na ako. Sinabi ko na Ila, ikaw ang gumawa ng desisyon, beses sa akala mong mas magandang future. Wala ako sa future na yon. Malinaw mong sinabi na hindi ako sapat para sa iyo. Ngayon, gumagawa ako ng desisyon beses sa future ko at wala ka roon. Hindi dahil sa paghihiganti, hindi dahil sa kalupitan. Simple lang, wala na tayong koneksyon. Nagpirmahan tayo ng papeles, naghiwalay. Tapos na. Naway makayanan mo ang legal problems mo. Pero hindi ko magagawa yon. Hindi ko tutulungan ka. Sumigaw siya. Tinawag akong selfish, cruel, walang puso. Sabi niya mas masahol pa ako kaysa sa kanya. Dahil siya honest na ayaw na niya sa akin. Pero ako raw, nag-e-enjoy sa pagdurusa niya. Sumagot ako ng kalmado, hindi ako nag-e-enjoy sa kahit ano rito. Pero hindi ko rin ililigtas ang sarili mo mula sa consequences ng sarili mong desisyon. Magkasama tayong lumaki, magkasamang nagtayo ng buhay. At sinira mo yon sa isang tawag dahil akala mo may mas maganda. Ngayon, buhay ka sa desisyong yon. Ako, buhay sa akin. Tumalikod ako at bumalik sa site. Sumisigaw pa rin siya ng pangalan ko. Pero hindi ako lumingon. Naghintay si Boss Enrique sa itaas, nag-aalala. Tinanong niya kung okay lang ako. Sinabi ko, ex-asawa ko lang yon. Pinoproseso ang katapusan ng isang bagay na matagal nang patay. Hindi na siya nagtangong pa. Nang gabing yon, sa apartment ko, naupo ako sa second-hand na sofa at naisip kung tama ba ang ginawa ko. Kung dapat mas maawa ako, mas maging merciful. Pero naalala ko ang tawa. Yung tawa ng pumirma ako ng divorce papers. Yung tawa na nagsasabing napaka-predictable mo, napakadaling itapon. At alam kong tama ang desisyon ko. Mga sumunod na araw, media circus sa locality. May nag-leak na ako ang tunay na tagapagmana. Nag-update ang news sites. Ang dating asawang iniwan, siya pala ang nagmana ng 600 milyon. Babaeng naniniwalang nagmana siya. Pero sa ex pala niya ang pera buong panahon. Sumabog ang comments.
Libu-libong opinyon sa sitwasyong hindi naman nila talagang alam. May tumatawag sa akin na vindictive. May nagsasabing poetic justice. May pumupuna kay Naila. May pumupuna sa akin dahil hindi ko tinulungan sa oras ng pangangailangan. Sinubukan akong kontakin ng mga journalists. Nag-iwan ng messages sa trabaho, sa cellphone. Lahat gusto ng interview, ng side ko. Sinunod ko ang payo ni Camilo. Wala akong sinagot. Tinanggal ko ang messages nang hindi binabasa ng buo. Nakatuon ako sa trabaho, sa routine, sa pagpapanatili ng katinuan sa gitna ng gulo. Si Boss Enrique, sa isang kamanghamanghang loyalty, sinabi sa lahat ng reporters na dumating sa site na hindi available ako at hindi magiging available. Isang linggo pagkatapos ng engkwentro sa site, may message mula kay Karina, pinsan ni Naila. Sabi niya kailangan nang lumipat ni Naila mula sa penthouse, na foreclose na ng bangko. Pansamantala siyang nakatira sa nanay niya sa maliit na apartment sa labas ng syudad. Galit ang nanay niya sa utang at public shame. Si Naila, nananatili sa kwarto, hindi lumalabas, hindi nakikipag-usap. Tinatanong niya kung talagang wala akong magagawa. Kung wala bang makikita sa puso ko na awa para sa taong nakasama ko ng halos 2 dekada. Sumagot ako ng tapat kay Karina ang awa ay hindi nangangahulugang iligtas ang isang tao mula sa consequences ng sariling aksyon. Matanda na si Naila, gumawa siya ng desisyon. May resulta ang mga desisyong yon. Hindi ako ang gumawa nito. Siya. Kung tutulungan ko siya, parang sinasabi kong okay lang tratuhin ang mga tao bilang disposable kapag akala mo may mas maganda. Hindi ko ipapadala ang mensaheng yon. Hindi na sumagot si Karina pagkatapos noon. Dahan-dahang umuusad ang legal case ni Naila. Sinubukan ng defense lawyer niya ang lahat ng angle. Argumento na biktima siya ng elaborete na panlilinlang, na si Melissa ang nagmanipulete ng documents para malito siya, na ako ang nag-impluensya sa matanda. Pero may lahat ng ebidensya si Camilo videos ni Melissa na nagpapaliwanag ng malinaw. Medical docs na nagpapatunay ng sound mind. Testimonies ng ibang abogado na witness sa paglikha ng will. Bawat argumento ng defense, winasak ng sistematiko. Sa wakas, 2 buwan pagkatapos ng initial collapse, pumayag si Naila sa plea deal. Nag-plead guilty sa financial negligence at misuse of documents. Hindi intentional fraud, desisyon ng judge, pero may criminal liability. Sentensya 2 taon probation, 500 oras community service, at obligasyon na bayaran lahat ng utang. Higit 300,000 piso ang utang. Walang trabaho, walang savings, wala. Hahabol siya ng utang na yon sa loob ng mga taon, siguro dekada. Lumabas ang balita ng sentence sa lahat ng local media. Tulad lagi, brutal ang comments. May nagdiwang, may naawa. Ako, emptiness lang ang naramdaman. Walang nanalo sa kwentong ito. Nawalan si Naila ng lahat dahil sa kasakiman at ego. Nanalo ako ng yaman, pero nawala ang 18 taon sa taong hindi talaga nagbigay halaga sa akin. Namatay si Melissa ng mag-isa, maliban sa aking pagbisita tuwing linggo. Walang tagumpay. Mga aral lang na masakit at permanenteng peklat. Pagkatapos ng sentence, napagdesisyunan kong oras na para gawin ang isang bagay sa pamana. Halos 3 buwan na akong nabubuhay na parang wala ito. Nasa maliit pa ring apartment, nagtatrabaho sa paehong site, nagmamaneho ng paehong lumang kotse. Ang tanging pagkakaiba, ang kahon na kahoy na nakatago sa kabinet na may documents na nagpapatunay na bilyonaryo ako. Absurd na realidad na minsan nagigising ako na akala ko panaginip lang. Pero totoo. Kailangan kong magdesisyon kung ano ang gagawin nito. Bumalik ako kay Ate Camilo sa opisina niya. Oras na to, nag-usap kami ng matagal. Tinanong ko ang mga options ko. Ipinaliwanag niya na pwede akong mabuhay ng hindi na magtrabaho habang buhay, na ang interest ng investments ay gumagenerate ng mas maraming pera kaysa magagastos ko, na pwede kong bilhin ang mga bahay, kotse, mag-travel sa mundo, magkaroon ng kahit anong luho. Pero habang nagsasalita siya, naiisip ko si Melissa, kung paano siya namuhay ng simple kahit may ganitong yaman, hindi nagmalaki, hindi nagpakita, hindi hinayaang tukuyin siya ng pera. At naiisip ko si Naila, kung paano siya ginawa ng pangako ng pera na hindi na makilala. Sinabi ko kay Camilo na gusto kong magtayo ng foundation. Isang foundation para sa pangangalaga sa mga matatanda. Gusto kong magtayo ng centers kung saan pwede silang mabuhay ng may dignidad, makatanggap ng medical care, may activities, maramdaman na may halaga sila. Mga lugar kung saan hindi sila malilimutan ng pamilya, hindi mamamatay mag-isa sa walang laman na bahay. Gusto kong ipangalan ang foundation kay Melissa. Gusto kong gamitin ang yaman na kanyang inipon ng tahimik sa loob ng dekada para alagaan ang mga katulad niya.
Ngumiti si Camilo sa unang beses mula nang makilala ko siya. Sabi niya, yon ang eksaktong gusto ni Melissa. Sa mga sumunod na linggo, nagtrabaho kami sa legal documents. Itinatag namin ang Melissa Reyes Foundation na may initial endowment na 200 milyong piso. Ang natitira, inilagay sa safe investments na mag-generate ng passive income para mapanatili ang foundation at masakop ang basic needs ko. Ayaw ko ng mansyon o luxury cars. Gusto ko lang katatagan at layunin. Tinulungan ako ni Camilo na mag-hire ng team administrators, social workers, doctors, architects, mga taong naiintindihan ang vision at kayang gawin itong realidad. Ang unang center, itinayo sa labas ng syudad, malapit sa dating tinitirhan ni Melissa. Bumili kami ng malaking lot at nag-design ng modern, pero welcoming building. Private rooms na may sariling CR, bright common areas, malawak na garden, library, mini theater, art workshops, equipped medical clinic. Nag-hire kami ng trained at committed staff nurses, doctors, therapists, cooks, cleaners. Nagbigay kami ng fair salaries at good benefits. Gusto naming maramdaman din ng mga nagtatrabaho roon na may halaga sila. Bumukas ang center 6 na buwan pagkatapos magsimula ang project. Tinawag namin itong Bahay Melissa. May capacity na 50 residente. Sa unang linggo, puno agad. Mga matatandang dating mag-isa, nakalimutan, hindi pinapansin ng pamilya. Ngayon may lugar na may nag-aalala sa kanila. May kasabay sa almusal, nagkukwentuhan, tumatawa. Nakita ko ang isang 80 anyos na lola na umiyak sa tuwa dahil may naalala na gusto niyang tsaa na may luya. Nakita ko ang isang 75 anyos na lolo na naglalaro ng chess sa unang beses sa loob ng 0 taon dahil may kasama na siya. Tuwing linggo, binibisita ko ang Bahay Melissa. Katulad ng pagbisita ko kay Melissa. Umupo ako kasama ang mga residente, nakikinig sa kwento nila, naglalaro ng baaha, naghahatsyan ng hapunan. Hindi ako pumupunta bilang founder o donor. Pumupunta ako bilang Elias, 49 anyos na lalaki na naiintindihan kung ano ang pakiramdam na invisible. Na naiintindihan kung ano ang pakiramdam na itapon, kalimutan, ituring na kulang. Tinanggap ako ng mga matatanda bilang isa sa kanila. Kinukwento nila ang buhay nila, ang mga pamilyang hindi na tumatawag, ang mga pangarap na akala nila patay na, at talagang nakikinig ako, tulad ng pakikinig sa akin ni Melissa. Samantala, simple pa rin ang personal kong buhay. Patuloy akong nagtatrabaho sa construction company. Nag-alok si Boss Enrique ng promotion pagkatapos malaman ang pamana. Pero tinanggihan ko. Ipinaliwanag ko na ang trabaho ang nagbibigay sa akin ng structure, purpose, normalidad. Ayaw kong mawala yon. Naintindihan niya. Nanatili ako sa maliit na apartment ko. Hindi ako lumipat sa mas malaki. Hindi ko kailangan ng mas maraming espasyo. Bumili ako ng bagong kotse. Pero wala namang yabang. Isang maasahan at efficient na sedan. Wala na akong sinusuri sa social media tungkol kay Naila. Masamang ugali yon na kailangan kong itigil. Hindi ko alam kung saan na siya, ano ang ginagawa, paano siya nabubuhay, at napagdesisyunan kung hindi ko kailangang malaman. Pinili niya ang landas niya. Pinili ko ang sa akin. Wala nang pagkikita ang buhay namin. May mga kakilala na nagtatanong kung wala ba akong satisfaction sa pagbagsak niya. Kung hindi ba ako natutuwa sa irony ng sitwasyon. Ang totoo, wala. Walang satisfaction. Malalim na lungkot lang sa sayang ng lahat. Sa mga taong nawala. Sa taong dati siya bago siya kainin ng ambisyon. 1 taon pagkatapos magbukas ang Bahay Melissa. Nagbukas kami ng pangalawang center sa ibang syudad. Pagkatapos ay pangatlo. Lumaki ang foundation, higit sa inasahan ko. Nagsimula kaming mag-alok hindi lang residents kundi day programs para sa matatandang nakatira pa rin sa pamilya art classes. Music, adapted exercise, free medical check-ups, transportation, nutritious meals, lahat idinisenyo para magbigay ng dignidad at saya sa huling taon nila. Nagsimulang maging positive ang coverage ng media tungkol sa foundation. Gusto nila akong i-interview, gumawa ng documentaries, ikwento ang kwento ko. Tinanggap ko ang ilan, pero may kondisyon hindi pag-usapan si Naila, hindi pag-usapan ang dating drama. Si Melissa lang, ang mga matatanda, ang ginagawa namin. Sa isa sa mga interview na yon, tinanong ako ng journalist kung ano ang natutunan ko sa buong karanasan. Nag-isip ako ng matagal bago sumagot. Sinabi ko natutunan ko na ang pera ay nagpapakita kung sino talaga tayo. Hindi tayo binabago nito, pinapalakas lang nito ang nasa loob na. Kung generous ka, nagiging mas generous ka sa pera. Kung makasarili ka, nagiging mas makasarili ka. Natutunan ko na ang relasyong base sa convenience ay gumuho sa unang pagbabago ng sitwasyon. Natutunan ko na ang katatagan at katapatan
ay mas mahalaga kaysa sa kahit anong bank account. At natutunan ko na ang paghihiganti ay hindi nagdudulot ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay nagmumula sa pagbitaw, sa pagpapatuloy, sa pagbuo ng makabuluhang bagay gamit ang meron ka. Mukhang naantig ang journalist sa sagot. Viral ang article na nilabas niya. Libu-libong tao ang nag-share. May mga nag-message sa akin ng suporta. May nag-share ng sariling kwento ng pagtataksil, pagkawala, at muling pagbangon. Napagtanto ko na tumama ang kwento ko sa marami dahil lahat tayo ay minsang mininaliit. Lahat tayo ay itinuring na kulang ng mayroon. At kailangan nating tandaan na ang halaga natin ay hindi nakadepende sa validation ng iba. 2 taon pagkatapos ng divorce, may email akong natanggap. Mula sa unknown address. Subject paumanhin. Binuksan ko ng mabilis ang tibok ng puso. Galing kay Naila. Mahaba ang mensahe. Halatang maraming draft bago maisulat. Sabi niya, 2 taon na siyang nasa intensive therapy. Nagtrabaho sa mababang trabaho para dahan-dahang mabayaran ang utang. Nawalan ng kontak sa karamihan ng kaibigan at pamilya. Nakatira sa maliit na apartment at sumasakay ng 2 bus papuntang call center job niya. Natamaan na siya ng bottom sa paraang hindi niya naisip. Pero ang bottom na yon ang nagpilit sa kanya na tingnan ang sarili sa salamin sa unang beses sa loob ng maraming taon, na aminin na siya ay malupit. Superficial. Makasarili, na mali ang pinahalagahan niya at itinapon ang talagang mahalaga. Na ako ang pinakamabuting lalaki sa buhay niya at sinira niya lahat para sa pantasya. Hindi siya humihingi ng pera, hindi humihingi ng tulong. Sinabi lang niya na kailangan niyang malaman ko na nagsisisi siya. Na naiintindihan niya kung hindi ko siya mapapatawad. Na hindi niya inaasahan ang reply. Kailangan niya lang sabihin. Tapos ng email naway maging masaya ka sa buhay. Elias. Deserve mo yon higit sa sinumang kilala ko. Binasa ko yon ng 5 beses. Pagkatapos ay isinilid sa special folder at hindi sumagot. Hindi dahil malupit o mapaghiganti. Kundi dahil ang pagsagot ay magbubukas ulit ng pinto na kailangang manatiling saado. Ang paumanhin niya, para sa kanya yon, hindi para sa akin. Bahagi yon ng healing process niya. Ako, nag-heal na sa sarili kong paraan. Nakahanap na ng kapayapaan ko. Ang pagsagot ay magpapakomplikado lang. Kaya iniwan ko ang email doon. Nakasave pero walang sagot. Tulad ng saradong kabanata ng libro na natapos ko ng basahin. Patuloy ang buhay. Lumaki pa ang mga centers ng foundation. Patuloy ang trabaho ko sa construction. Patuloy ang mga linggo ko sa bahay Melissa. Pinaka-gratifying na parte ng linggo ko. Nakilala ko ang ilang residente sa loob ng mga taon hanggang sa mawala sila. Dumalo ako sa libing nila. Umiyak ako sa pag-alis nila. Pagkatapos ay nakikilala ko ang mga bagong residente na nangangailangan ng parehong bagay makita, mapakinggan, mapahalagahan. Patuloy ang cycle at honored ako na bahagi nito. 3 taon pagkatapos ng divorce, nakahanap ang buhay ko ng tahimik na ritmo na hindi ko naisip na posible. Gigising ako tuwing umaga nang walang bigat ng sama ng loob. Nagtatrabaho ng may layunin. Nagpapalipas ng oras sa mga taong talagang mahalaga sa akin. Lumaki ang foundation sa 7 centers sa iba't ibang syudad. Tumutulong sa mahigit 300 matatanda. Bawat center, may variasyon ng pangalan ni Melissa, Bahay Melissa, Residensya Melissa, Halamanan Melissa. Gusto ko sanang mabuhay ang pangalan niya sa paraang hindi niya hinanap noong buhay siya. Pero deserve niya ng buo. Isang linggo ng hapon, habang naglalaro kami ng domino ni Mang Hugo, isang 82 anyos na dating math teacher na may walang katapusang kwento tungkol sa mga estudyante niya. Lumapit ang isa sa mga nurse at sinabi na may bisita raw na naghahanap sa akin, na sinabing importante. Huminging ako ng sandali kay Mang Hugo at lumabas sa reception area. Ang babaeng naghihintay, hindi si Naila, isa na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Si Claudia, dating katrabaho ni Naila sa dating kumpanya. Vageli ko siyang naalala mula sa ilang social gathering. Nervyos siya, pinipilipit ang kamay. Binati niya ako ng mahinhin at tinanong kung pwede kaming mag-usap ng pribado. Lumabas kami sa hardin kung saan may mga bench sa ilalim ng puno. Umupo kami. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Sabi niya, sa pamamagitan niya ito ni Naila. Hindi alam ni Naila na nandito siya, na ito ay kailangan niyang gawin para sa sariling konsensya. Ipinaliwanag niya na sila ni Naila ay nagka-reconnect sa nakaraang taon, na si Naila ay nagtatrabaho ng husto para muling itayo ang buhay, na halos kalahati na ng utang ang nabayaran, na therapy siya 2 beses sa isang linggo, na tuluyang iniwan ang social media, na simple at tahimik ang pamumuhay niya, na ibang-iba na siya sa taong yon sa 2 buwan ng kabaliwan. Kinuwento ni Claudia na sinubukan ni Naila na mag-suicide 8 buwan pagkatapos ng kolapse. Natagpuan siya sa apartment pagkatapos inumin ang lahat ng sleeping pills,
na ospital ng 2 linggo, na yon ang tunay na breaking point. Ang sandali na napilitan siyang pumili mamatay, o muling buuin ang sarili mula sa simula. Pinili niyang buuin ulit at ginagawa niya, yon ng dahan-dahan. Masakit, isang araw sa kada araw. Nakinig ako ng tahimik. May parte sa akin na naawa. May parte na nagsasabing hindi naman nagbabago ang impormasyong yon. Patuloy si Claudia. Sabi niya hindi siya humihingi ng pera o material na tulong. May iba siyang tanong. Tinanong niya kung kaya ko bang isaalang-alang na patawarin si Naila. Hindi kinakailangang makipag-usap o magkaroon ng relasyon. Patawarin lang sa puso ko. Dahil naniniwala siya na hindi mapapatawad ni Naila ang sarili, hanggat hindi niya alam na napatawad ko siya. Sumagot ako ng tapat, Claudia. Nagpapasalamat ako na nagpunta ka. Nagpapasalamat ako na nag-alala ka sa kaibigan mo. Pero hindi ganito gumagana ang pagpapatawad. Hindi. Yon ibinibigay dahil hiniling ng iba o dahil sapat na ang lumipas na oras. Internal process, yon na iba-iba ang paghawak ng bawat isa. Nabitawan ko na ang galit. Nabitawan ko na ang sama ng loob. Nagtayo ako ng buhay na nagdudulot sa akin ng kapayapaan. Yon ang pinakamalapit na maiaalok ko sa pagpapatawad. Pero reconciliation, pagkakaibigan, kahit komunikasyon, hindi mangyayari yon. Hindi dahil malupit ako, kundi dahil hindi malusog yon para sa alinman sa amin. Ipinaliwanag ko na kailangan ni Naila matutong magpatawad sa sarili ng walang validation mula sa akin, na parte ng paglaki ay tanggapin na may mga bagay na sinira na hindi na mababawi, na may mga relasyong nawasak na hindi na mabubuo ulit, at okay lang yon. Patuloy ang buhay kahit paano, na pwede niyang buuin ang bagong buhay nang hindi kailangan ang aking absolusyon. Nakinig si Claudia nang may luha sa mata. Tumango ng dahan-dahan. Nagpasalamat sa katapatan ko at umalis. Nag-iwan sa akin ang usapan na yon ng maraming araw na pag-iisip. Nag-isip ako kung masyado ba akong matigas, kung dapat mas magpakita ako ng awa. Pero pagkatapos ay naalala ko, hindi lang ang tawa kundi ang lahat ng sumunod. Kung paano niya ako pinahiya sa publiko, kung paano niya itinayo ang image niya sa ibabaw ng pagkawasak ko, kung paano niya ako tinawag na maliit sa harap ng libo-libo. At naintindihan ko na ang pagpapanatili ko ng distansya ay hindi parusa. Proteksyon yon. Proteksyon ng kapayapaan ko, ng emotional stability ko, ng buhay na pinaghirapan kong itayo. Mga sumunod na buwan, may mga hindi inaasahang pagbabago. Nakilala ko ang isang babae na nagngangalang Karina sa isang event ng foundation. Hindi yung pinsan ni Naila, ibang Karina, 45 anyos na geriatra na nagsimulang mag-volunteer sa isa sa mga centers namin. Matalino siya, may malasakit, dedikado sa trabaho. Nag-usap kami ng maraming beses pagkatapos noon. Casual coffee, simple lunches, walang pressure, walang rush, 2 taong nag-enjoy sa isa't isa. Pagkatapos ng 6 na buwan ng mga casual na usapan, inimbita niya ako sa hapunan. Isang tunay na date sa restaurant na may clear intention. Kinabahan ako pero pumayag. Matagal-tagal na rin akong hindi sa ganitong sitwasyon. Masara ang hapunan. Nag-usap kami tungkol sa trabaho, pamilya, pangarap, mga pagkabigo. Alam niya ang kwento ko. Nakita ang mga articles. Pero hindi niya ako hinusgahan. Sinabi niya sa akin ang isang bagay na nanatili ang nakaraan ang bumubuo sa iyo. Pero hindi yon ang tumutukoy sa iyo. Ikaw ang magdedesisyon kung sino ka ngayon. Hindi agad ako na in love. Hindi tulad sa pelikula. Dahan-dahan, gradual, itinayo sa tapat na usapan at shared time. Pagkatapos ng 1 taon, lumipat siya sa maliit kong apartment. Natatawa siya nang makita kung gaano kasimple. Tinanong niya kung bakit hindi ako lumipat sa mas malaki, mas comfortable, considering ang resources ko. Ipinaliwanag ko na ang lugar na to ang kumakatawan sa aking muling pagbangon, na bawat second-hand furniture, bawat simpleng dingding, nagpapaalala sa akin na hindi kailangan ng luho para maging masaya. Naintindihan niya. Hindi niya sinubukang baguhin ang kahit ano. Kami ni Karina, nagtayo kami ng ibang-iba sa mayroon ako kay Naila. Walang drama, walang power games, walang kompetisyon, kaibigan lang, companionship. 2 taong may sapat na buhay na alam na kung ano talaga ang mahalaga. May sarili siyang pera, sariling successful career. Wala siyang kailangan sa akin materially, at wala rin akong kailangan sa kanya maliban sa tunay na pagsasama. Simple at natuklasan ko na ang simplicity ay madalas minamaliit. Isang araw, halos 4 na taon pagkatapos ng divorce, kami ni Karina ay naglalakad sa mall. Bumibili ng basic na gamit para sa apartment nang makita ko si Naila. Nagtatrabaho siya sa isang clothing store. Naka-uniform ng tindahan, nag-i-fold ng shirts, nag-aayos ng hanger. Mas matanda na siya, mas pagod, pero mas tunay. Kaunti ang makiyop, kaunti ang pretension,
mas tao. Nagkatinginan kami ng isang segundo. Nakilala niya ako agad. Nakita ko ang panik sa mukha niya. Pagkatapos ay hiya. Pagkatapos ay resignation. Napansin ni Karina ang tension ko. Tinanong kung okay lang ako. Tinuro ko ng palihim at sinabi, "Yon si Naila." Tiningnan siya ni Karina sandali. Pagkatapos ay pinisil ang kamay ko. Tinanong kung gusto kong umalis. Umiling ako. Hindi ako tatakbo. Ginawa niya ang desisyon niya. Ginawa ko ang sa akin. Pareho tayong nabubuhay sa consequences. Walang dahilan para tumakbo. Nagpatuloy kami sa pagbili ng normal. Nanatili si Naila sa likod ng tindahan. Iniiwasan ang ISIL namin. Hindi siya lumapit, hindi nagsalita, at hindi rin ako naghanap ng confrontation. Paglabas namin sa tindahan, tinanong ni Karina kung kumusta ang pakiramdam ko. Sinabi ko ang totoo, walang laman. Wala akong satisfaction na nakita siya roon. Wala akong fulfilled revenge. Bigat lang ng lahat na maaring naging iba kung pinili niyang iba. Kung pinahalagahan niya ang meron kami, sa halip na habulin ang pantasya. Niyakap ako ni Karina sa gitna ng mall. Walang sinabi, hindi kailangan. Nandyan lang siya, present, solid, tunay. 5 taon pagkatapos ng Martes na nagpabago ng lahat. Naupo ako sa hardin ng bahay Melissa sa isang tahimik na hapon ng linggo. Namatay si Mang Hugo ilang buwan na ang nakalipas, at ang paborito niyang upuan sa tabi ng Rosal ay nanatiling bakante. Walang umuupo roon bilang respeto. Tinatawag ito ng iba pang residente na upuan ni Mang Hugo at minsan naglalagay sila ng bulaklak doon. Dumarating ako para umupo malapit kapag kailangan kong mag-isip. Noon, iniisip ko kung paano ako nakarating dito. Ang lalaking ako 5 taon na ang nakalipas, at ang lalaking ako ngayon. Kami ni Karina ay nagpakasal 6 na buwan na ang nakalipas sa simpleng seremonya. 20 tao lang mga residente ng bahay Melissa. Ilang katrabaho, si Ati Camilo, si Boss Enrique. Walang yabang, isang seremonya sa parehong hardin kung saan ako nakaupo ngayon. Aprobado ni Melissa yon. Simple, tunay, walang pretension. Nakamarfil na damit si Karina na binili sa regular na tindahan. Ako, ginamit ko ang parehong suit na suot ko sa kasal kay Naila 23 taon na ang nakaraan. May mga adjustment, pero pareho pa rin. Natatawa si Karina nang sabihin ko sa kanya. Sabi niya, ako lang ang magre-recycle ng wedding suit. Pero sinabi niya ng may pagmamahal, hindi pang-asar. Lumaki ang foundation sa 12 centers. Mahigit 600 matatanda ang aming inaalagaan. Nag-expand kami sa hospice care, palliative care, occupational therapy. Naglikha kami ng trabaho para sa mahigit 300 tao, at tuwing linggo ng walang palya, binibisita ko pa rin. Umupo kasama ang mga residente, nakikinig sa kwento, naglalaro ng baaha, naghahatyan ng pagkain. Sagrado yon para sa akin. Ang paraan ko ng pagpupugay kay Melissa. Ang paalala kung bakit mahalaga ang lahat nito. 3 buwan na ang nakalipas. May isa pang email mula kay Naila. Mas maikli kaysa dati. Sabi niya natapos na niyang bayaran ang lahat ng utang. 4.5 taon ang ginugol. Pero nagawa niya, na nagtatrabaho siya ng 2 trabaho. Nakatira sa pinakamababa. Pero natupad ang bawat obligasyon pinansyal. Natapos ang community service. Tapos na ang probation. Opisyal ng sarado ang chapter na yon sa buhay niya. Wala siyang hiningi. Ibinahagi lang ang balita na parang kailangan niyang malaman na mayroon na nagawa niya, na nakaligtas siya. Sa pagkakataong to, sumagot ako, hindi mahaba, 3 linya lang natutuwa akong nahanap mo na ang landas mo. Naway maging masaya ka sa future mo. Magingat ka, Naila. Yon lang ang maya-alok ko. Hindi pagkakaibigan, hindi reconciliation, isang simpleng pagkilala sa shared humanity. Sa 2 taong minsang nagmamahalan at ngayon ay estranghero na nagpapala sa isa't isa mula sa malayo. Sumagot siya ng simple salamat, Elias. Wala nang sumunod na email pagkatapos noon. Si Claudia, ang kaibigan ni Naila na bumisita sa akin taon na ang nakalipas. Nag-contact ulit 1 buwan na ang nakaan. Kinuwento niya na bumalik sa pag-aaral si Naila, kumukuha ng night classes para sa certification sa social work, na gusto niya magtrabaho sa pagtulong sa mga taong nasa mahirap na sitwasyon, na nakahanap siya ng layunin sa sariling pagdurusa. Nagkasalama si Claudia sa sagot ko sa huling email. Sabi niya, ang 3 linyang yon ay nangahulugan ng higit kay Naila kaysa maisip ko. Na binigyan ko siya ng closure na desperado niyang kailangan. Tinanong ko si Claudia kung bakit niya ako kinukwentuhan nito. Bakit siya pa rin ang midleman? Honest siya. Sabi niya dahil malalim na naapektuhan siya ng kwento namin ni Naila, na siya rin ay dating humahabol sa external validation, nabubuhay para sa appearances, sinusukat ang sariling halaga sa superficial na bagay,
na ang pagiging saksi sa kolapse ni Naila ng malapit na nagising sa kanya, nagpareases ng priorities niya, at parte ng sarili niyang hiyaling ay siguraduhin na makahanap kami ni Naila ng kapayapaan. Nagpasalamat ako at binati ko siya ng mabuti. Kakaibang hiyaling ang usapan na yon. Patuloy ang trabaho ko sa construction hanggang 1 taon na ang nakalipas. Nang sa wakas ay magdesisyon akong magretiro. Hindi dahil kailangan ko financially, kundi dahil mas kailangan na ng foundation ang oras at atensyon ko. Nagdaos si Boss Enrique ng maliit na despedida. Regalo ng mga katrabaho plaque na nagsasabing sa pinakamabuting engineer at pinakamabuting tao na nakilala namin. Isinabit ko yon sa opisina ko sa headquarters ng foundation. Alala na ang tapat na trabaho, gaano man ordinaryo, ay may dignidad at halaga. Naging medical director si Karina ng lahat ng centers namin. Iniwan niya ang private practice para italaga ng buo sa foundation. Gumawa siya ng protocols na kinokopya na ng ibang organizations. Nag-train siya ng 12 ng doctors at nurses sa compassionate geriatric care. Magkasama naming naitayo ang isang bagay na mas malaki kaysa sa amin. Isang bagay na mabubuhay ng matagal pagkatapos naming mawala. Ang ideyang yon ang nagbibigay sa akin ng malalim na kapayapaan. 2 linggo na ang nakalipas. May sulat ako na dumating sa physical mail. Mula sa address na hindi ko kilala. Binuksan ko ng may curiosity. Sa loob, 1 dahon lang na sulat kamay. Sulatan ni Naila. Sabi sa sulat, Elias, alam kong hindi mo inaasahan na marinig mula sa akin, at siguro hindi dapat. Pero naabot ko ngayon ang 1 milestone na kailangan kong ibahagi sa taong nakakaunawa sa pinagdaanan. Nagtapos ako sa social work program ko. Nakakuha ako ng trabaho sa isang shelter para sa mga babaeng nasa krisis. Tutulungan ko ang mga taong nawalan ng lahat na muling itayo ang buhay nila. Alam ko na ngayon kung ano yon. Alam ko kung gaano kahirap. Hindi ko inaasahan ang approval o pride mo. Kailangan ko lang malaman mo na ang taong nanakit sa iyo noon ay wala na. Namatay 5 taon na ang nakaan. Ang taong ako ngayon ay sinusubukang gumawa na mabuti sa natira. Salamat sa 3 linya na sinend mo. Binigyan mo ako ng permiso na magpatuloy. Walang return address ang sulat. Pinakita ko kay Karina ng gabing yon. Binasa niya ng 2 beses. Pagkatapos ay tiningnan ako. Tinanong kung kumusta ang pakiramdam ko. Sinabi ko ang totoo, maluwag. Maluwag na nakahanap si Naila ng landas pasulong. Maluwag na na-convert niya ang destruction sa constructive. Maluwag na pareho kaming nakaligtas sa kakilakilabot na chapter at lumitaw bilang mas magandang bersyon ng sarili. Tumango si Karina. Sabi niya ang pagpapatawad ay hindi palaging nangangahulugang reconciliation. Minsan, nangangahulugan lang yon ng pagbitaw at pagwawish ng mabuti. Sa tingin ko, narating na natin yon pareho. Tama siya. Ngayon, nakaupo sa hardin kung saan nagkukwento si Mang Hugo tungkol sa mga estudyante niya. Kung saan gusto ni Melissa na naroroon. Kung saan nagtayo ako ng makabuluhang bagay mula sa abo ng dating buhay ko. Naiintindihan ko na ang mga bagay na hindi ko naintindihan 5 taon na ang nakaraan. Naiintindihan ko na ang pera ay hindi nagsusolve ng character problems, na ang katatagan ay mas mahalaga kaysa excitement, na ang pagiging invisible ay hindi nangangahulugang walang halaga, na ang mga tao ay nagpapakita kung sino talaga sila kapag akala nila may kapangyarihan sila, at na ang tunay na yaman ay hindi na sa bank accounts, kundi sa tunay na relasyon at makabuluhang layunin. Kung maaari kong balikan at baguhin ang kahit ano, hindi ko sigurado kung gagawin ko. Ang 18 taon, kay Naila ang nagbuo sa akin. Ang brutal na divorce ang nagpalaya sa akin. Ang hindi inaasahang pamana ang nagbigay sa akin ng pagkakataong gumawa ng tunay na impact. Malaki ang sakit. Pero malaki rin ang paglago. At ngayon, sa 54 anyos ko, kasal sa babaeng nagpapahalaga sa akin. Nangunguna sa foundation na tumutulong sa daan-daang matatanda. Napapaligiran ng layunin at kapayapaan. Masasabi ko ang bagay na hindi ko naisip na masasabi ko, nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat sa buong daan. Kasama na ang mga parte na sobrang sakit. Tinuruan ako ni Melissa na ang tahimik na kabutihan ay mas makapangyarihan kaysa maingay na pagmamalaki. Tinuruan ako ni Naila na ang tunay na karakter ay lumalabas sa oras ng tukso. Tinuruan ako ni Karina na ang tunay na pag-ibig ay tahimik, matatag, walang drama. At natutunan ko na ang pagiging tinawag na maliit ng taong pinahahalagahan ang maling bagay ay hindi insulto, kalayaan yon. Patuloy ang buhay, sagrado pa rin ang mga linggo. Lumalaki pa ang foundation, nangangailangan pa rin ng pangangalaga at dignidad ang mga matatanda. At patuloy akong dumarating araw-araw, hindi dahil ako ay extraordinary, kundi dahil tama yon. Lumalabas na ang pagiging ordinaryo, matatag, mapagkakatiwalaan ay mga superpowers na madalas minamaliit.
Mga superpowers na nagdatayo ng tunay na buhay, pangmatagalang relasyon, makabuluhang legacy. At kung sina Ila ay nasa isang lugar na tumutulong sa ibang babae na muling itayo ang buhay nila, siguro may layunin din ang kwento niya. Siguro kinailangan ang pagbagsak niya para sa kanyang transformation. Hindi ko trabaho ang maghusga noon. Trabaho ko lang na sundin ang sarili kong landas ng may integridad. At yon ang plano kong gawin. Isang linggo ng paisa-isa, isang usapan ng paisa-isa, isang buhay ng paisa-isa. Sa huli, ang pinakamalaking pamana na nakuha ko ay hindi ang 600 at 40 milyong piso, kundi ang aral na ang halaga ko ay hindi kailanman nakadepende sa opinyon ng iba. Lagi na itong nandyan, tahimik pero matibay, naghihintay na makilala ko lang. At ngayong nakilala ko na, walang sinumang makakaagaw nito sa akin kahit kailan.